Alright, sa choose function, so how this formula works. So ito yung formula kanina na tinutukoy natin sa previous video na kung paano nga ba siya nag-work. So paano ba natin siya i-double check. So ngayon, pag nag-evaluate tayo ng formula, pag na-meet niya yung certain conditions, magre-return siya as true. For example, dito, mag-sample tayo ng B29. So yung value ng B29 is 150. So, sa condition 1, na-meet niya kasi greater than 0 siya. Condition 2, na-meet niya kasi greater than 151 siya. And condition 3 is na-meet niya kasi greater than 101 siya. Unfortunately, sa condition 4 is hindi niya na-meet. So, magre-return to siya as false kasi hindi siya greater ng 151. So, we get this intermediate result. So, ganito na yung magiging formula niya. Equals choose true plus 2 plus true plus false, and then yung tag niya. So, bali, ganyan na yung magiging formula niya. So, given the most Google Sheet formula, yung true nag-equate siya sa 1. So, sa Google Sheet formula or sa Excel man, ang true is lagi equals sa 1 and yung false is equals to 0. So, our formula undergoes these transformations. Equals choose magiging plus 1 plus 1 plus 1 plus 0, diba? Then yung tag niya. So, ngayon, ang gagawin natin is i-add natin siya. So, after addition operation is performed, we have this formula na. Magiging ganito na yung formula natin. Choose 3, then yung tag niya. So, yan na yung magiging formula natin. So, ngayon, ang answer natin is 3. So, as the result, the third value in the list is returned, which is good. So, ano ba yung third value sa list natin? 1 yung 4, 2 yung satisfactory, 3 yung good. So, ang nangyari, since the third value yung result natin, so, magre-result siya ng good. Kaya kung makikita natin dito, yung B29 is nasa good siya. So, nagets nyo guys? So, kung medyo nalito kayo, you can comment your question na lang. Sa comment sections, then try natin sagutin or try natin mag-reply as possible as I can, di ba? So, kasi since this is recorded, hindi ko kayo masasagot kagad in real time. So, ngayon, kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba, then susubukan natin sagutin, i-explain ng maayos kung hindi nyo na-gets yung pag-evaluate natin ng formula. So, proceed tayo dito sa perform different calculation based on the condition. So, halimbawa, may condition binigay sa atin, yung managers natin. So, sabi niya, okay, pag magkaroon kayo ng sales is to 0 to 50, 5% yung commission nyo, 51 to 100, 10% yung commission nyo, 18% yung commission nyo pag yung sales nyo is 101 to 150. So, dito, halimbawa, ito yung sales natin. So, meron tayong sales agent, si Mike, Sally, and Amy, Neil. So, ito yung mga sales nila. So, based sa condition na binigay ng manager natin, gagawa tayo ng formula para i-calculate natin sila lahat. So, ganun din, katulad ng ginawa natin sa previous video, equals choose, diba? Yung B48 is greater than 0 plus yung B48 is greater than equal to 51 plus yung B48 is greater or equal sa 101. Then, lagay na natin yung tag natin which is yung ita-times natin. Kunyari, B48
times sa 5%, B48 times sa, ilan na nga yan? 10%. So, ito yung list natin. Then, B48 times 18%. Diba? So, let's try kung tama. So, ito yung nagiging, kopya mo natin yung formula. So, ito yung nagiging result niya. 27% yung magiging commission niya. Ay, 27%. $27 yung magiging commission niya. Kung i-drag down natin, so, ito yung calculation ng mga commission ng every agent na nagkaroon ng sales depending dito sa spreadsheet nila. So, let's double check kung tama. So, si Mike nakakuha ng 150 na sales times, since based sa condition, ita-times natin siya sa 18% times 0.18 to $27. So, correct siya. Si Sally, 99 times 0.10. Correct din. Si Ami, 200 times 0.18 kasi $36. Correct din. Si 130 times, saan ba pasok yung 130? Sa 18 dollars din. So, 130 times 0.18. 130 times 0.18 to $23.40. So, meaning, yung ginawa nating formula is tama. So, if you want to have this spreadsheet, guys, comment nyo lang again yung email nyo para meron kayong copy nito. Isi-share ko sa inyo itong spreadsheet para mabalik-balikan nyo yung formula na meron tayo. So, that's it, guys. Yan yung choose functions. Next, proceed tayo sa panibagong functions na i-discuss natin.